Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon ng West Philippine Sea, muling umigting ang kaguluhan matapos ang agresibong hakbang ng Chinese Coast Guard na kunin ang kontrol sa isang pinagtatalunang bahura malapit sa isang pangunahing outpost militar ng Pilipinas. Ang insidenteng ito ay nagsilbing mitsa ng mas matinding pangamba ukol sa posibilidad ng direktang armadong sigalot, lalo na't ang naturang lugar ay nasa loob mismo ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa mga nagdaang buwan, sunod-sunod ang naiulat na insidente ng mga sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at China sa mga isla at baura sa South China Sea. Ang mga banggaan, pananakot at pisikal na harassment ay naging madalas, partikular sa mga misyon ng resupply na isinagawa ng Philippine Coast Guard patungo sa barkong BRP Sierra Madre, isang lumang barkong sinadyang pinahinto sa Second Thomas Shoal noong taong 1970 upang pagtibayin ang pag-aangkin ng bansa sa teritoryo. Simula pa lamang ng taong 2023, sunod-sunod na ang ulat ng harassment ng mga barko ng China sa mga Pilipinong nagdadala ng pagkain, tubig at medisina para sa mga sundalong nakadeploy sa barkong iyon. Nagresulta ito sa pagtaas ng alerto ng militar ng Pilipinas at ilang mga opisyales ang nagpahayag ng posibilidad ng digmaan laban sa mas makapangyarihang China. Sa mga panayam, ilan sa mga opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nagpahayag ng kahandaang ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa kabila ng malinaw na hindi patas na laban sa larangan ng kagamitan at puwersa. Sa gitna ng lumalalang tensyon, patuloy na tumataas ang presensya ng mga tropang Amerikano sa bansa. Dala ang mas modernong armas at teknolohiya na bahagi ng lumalalim na alyansa sa pagitan ng Maynila at Washington. Isang malinaw na halimbawa ng pagtugon ng Pilipinas at Estados Unidos sa banta ng China ay ang pagsasagawa ng mas madalas na joint military exercises sa mga strategic location sa Luzon at mga karatig na isla. Bukod sa mga sundalo, dumating na rin sa bansa ang ilan sa mga pinakamodernong kagamitan mula Amerika, gaya ng guided missile launchers, anti-aircraft weapon systems at radar equipment na layong mapabuti ang kakayahan ng Pilipinas na magdepensa sa harap ng lumalaking banta. Isa sa mga pangunahing focus ng modernisasyon ng Sandatahang Lakas ay ang Naval Detachment Oyster Bay sa lalawigan ng Palawan. Ang base militar na ito ay nagsisilbing pangunahing lugar ng operasyon ng Philippine Navy para sa mga patrol ships, gunboats at mga resupply missions papunta sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat, plano ng Estados Unidos na maglaan ng halagang aabot mula 1 hanggang 5 milyong dolyar para sa pagpapahusay ng pasilidad, kabilang na ang pagtatayo ng bagong storage facility para sa mga kagamitan, pag-aayos ng boat launch upang kayang tumanggap ng mas malalaking sasakyang pandagat, at ang paglalagay ng bagong command center upang mas mapabilis ang komunikasyon sa field. Kasabay ng mga pagbabagong ito, patuloy na isinasapinal ang iba't ibang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang mas mapatatag ang bilateral defense posture laban sa agresyon ng China. Sa taunang balikatan exercise noong 2025, inilunsad ng US Department of Defense ang paggamit ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS, isang makabagong sandata na idinisenyong tumarget ng mga barko ng kalaban mula sa lupa. Ang NEMESIS ay binubuo ng remotely operated vehicles na may kakayahang maglunsad ng high-powered anti-ship missiles mula sa lupa at madaling ilipat mula sa isang lugar patungo sa iba. Ang ganitong sistema ay nagbibigay ng malaking bentahe sa isang archipelagic defense strategy, partikular sa mga islang malapit sa pinag-aagawang teritoryo. Ang desisyong ito na mag-deploy ng high-tech na weapon system sa Pilipinas ay malinaw na indikasyon ng seryosong pagbabago sa estratehikong posisyon ng Washington kaugnay sa Indo-Pacific region. Hindi na lamang ito simbolikong presensya, ito ay aktwal na hakbang upang magpakita ng deterrence
laban sa patuloy na lumalawak na impluensya ng Beijing. Hindi rin nalilimutan ng mga eksperto ang epekto ng mga kaganapang ito sa panloob na moral ng mga sundalo at mamamayan. Sa kabila ng pagiging mas maliit at kulang sa kagamitan, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay ipinapakitang hindi magpapatinag sa harap ng intimidasyon. Sa mga panayam, ilan sa mga sundalo sa Oyster Bay ay nagpahayag ng pagnanais na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo kahit na delikado ang sitwasyon. Isa sa kanila ay nagsabi, "Hindi kami papayag na apakan ang ating soberanya kahit na mas makapangyarihan pa sila." Sa kabuuan, ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay patuloy na umiinit, dala ng walang humpay na panggigipit ng China sa mga teritoryong matagal nang kinikilala ng international law bilang bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Sa tulong ng Estados Unidos, nagkakaroon ng mas konkretong kakayahan ang Pilipinas upang harapin ang mga pananakot na ito. Ngunit sa bawat pagtaas ng suporta, kasabay rin ang panganib na humantong ang tensyon sa isang aktwal na digmaan, isang senaryong iniiwasan ngunit hindi maaaring ipagsawalang bahala. Sa panahong ito, ang Pilipinas ay hindi na lamang nanonood sa gilid. Aktibong itong nakikilahok sa pagbabalangkas ng bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Determinadong ipaglaban ang karapatan nito sa harap ng isang dambuhalang kalaban, ang kasalukuyang lalim ng ugnayang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi maaaring maunawaan ng hiwalay sa mahaba at masalimuot nitong kasaysayan. Mula pa noong taong 1878, nagsimula ang direktang ugnayan ng dalawang bansa sa konteksto ng kolonyalismo. Sa panahong iyon, matapos ang digmaan ng Pilipinas laban sa kolonyal na pamumuno ng Espanya, pumasok ang Estados Unidos at binili ang kapuluan mula sa mga Kastila. Ngunit sa halip na kalayaan, isang bagong pananakop ang dumating. Nag-alsa ang mga Pilipino laban sa panibagong mananakop at naganap ang Philippine-American War, kung saan natalo ang mga revolusyonaryo at opisyal na naging bahagi ng imperyo ng Estados Unidos ang Pilipinas. Sa mga sumunod na dekada, nanatiling nasa ilalim ng kapangyarihan ng Amerika ang bansa hanggang sa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong iyon, nasakop ng puwersang Hapon ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay muling kumampi sa Estados Unidos upang labanan ang mananakop. Sa tulong ng alyansang ito, muling nabawi ng mga Amerikano at Pilipino ang bansa at noong taong 1946, ipinagkaloob ng Estados Unidos ang ganap na kalayaan sa Pilipinas. Gayunpaman, ang pagkakamit ng kalayaan ay hindi nagtapos sa ugnayang militar ng dalawang bansa. Sa kasagsagan ng Cold War, lumagda ang Pilipinas at Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty noong 1951. Sa ilalim ng kasunduang ito, nangako ang bawat panig na poprotektahan ang isa't isa sakaling lusubin ng panlabas na kaaway. Naging pundasyon ito ng matibay na ugnayang militar sa mga sumunod na taon. Lumahok ang Pilipinas sa mga pandaigdigang digmaan ng panahong iyon. Nakibaka ang mga Pilipinong sundalo sa Korean War mula 1950 hanggang 1953 upang labanan ang komunismo. Sa parehong panahon, ginamit ng Estados Unidos ang mga base militar sa Pilipinas, tulad ng Clark Air Base at Subic Bay Naval Base, bilang pangunahing himpilan ng kanilang operasyon sa Vietnam War. Kapalit nito, nakatanggap ng suporta ang Pilipinas, partikular sa panahong hawak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kapangyarihan. Bagamat diktatorial ang pamumuno ni Marcos, patuloy siyang sinuportahan ng Estados Unidos, lalo't dahil sa kanyang matinding anti-communist stance. Sa tulong ng Amerika, napanatili ni Marcos ang kanyang kapangyarihan sa loob ng mahigit 2 dekada. Ngunit noong taong 1986, napilitang bumaba sa pwesto si Marcos matapos ang makasaysayang People Power Revolution. Sa kanyang pagbagsak, sinimulan ng Pilipinas ang pagbabalik sa demokrasya sa ilalim ng pamumuno ni Corazon Aquino. Sa ilalim ng bagong administrasyon,
Nagbago ang direksyon ng ugnayang militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Noong 1971, bumoto ang Senado ng Pilipinas na wag nang i-renew ang lease ng mga military base ng Amerika, dahilan upang tuluyang bawiin ang mga ito noong 1972. Subalit kahit wala na ang mga permanenteng base, hindi tuluyang naputol ang kooperasyong militar. Noong 1979, nilagdaan ang Visiting Forces Agreement, VFA, sa pagitan ng dalawang bansa, batay sa umiiral pa ring Mutual Defense Treaty. Sa ilalim ng kasunduang ito, binigyan ng pahintulot ang mga tropang Amerikano na pumasok sa Pilipinas nang walang visa at magsagawa ng mga joint military exercises, kasama ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Mula rito ay lalong tumibay ang ugnayan sa aspeto ng seguridad at kalakalan. Isang mahalagang sandali ng pagkilalang diplomatiko ay ang deklarasyon ng Philippine-American Friendship Day noong 1976 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Fidel Ramos. Pagkatapos ito, higit pang lumalim ang alyansa, lalo na pagkatapos ng mga pag-atake noong Setyembre 11, 2001. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, buong suporta ang ibinigay ng Pilipinas sa War on Terror ni dating US President George W. Bush. Bilang resulta, idineklara ng Amerika ang Pilipinas bilang isang major non-NATO ally, isang titulo na may simbolikong at estratehikong kahalagahan sa Indo-Pacific. Pagdating ng taong 2014, isang panibagong kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng dalawang bansa, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Sa ilalim ng EDCA, binigyan ng access ang mga tropang Amerikano sa ilang base militar sa Pilipinas at pinayagan ang mas matagal na presensya ng mga ito sa pamamagitan ng Rotating Deployment System. Layunin nitong mapalakas ang interoperability ng dalawang militar at paghandaan ang mga banta sa rehiyon. Ngunit dumaan muli sa pagsubok ang alyansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Noong siya ay naupo bilang Pangulo noong Hunyo ng 2016, agad siyang nagsimulang lumayo sa Estados Unidos at lumapit sa China. Naging malamig ang relasyon ng dalawang bansa lalo na't binantaan pa ni Duterte ang pagbasura sa VFA at pumasok sa ilang verbal confrontations laban sa administrasyon ni dating US President Barack Obama. Gayunman bahagyang lumambot ang kanyang paninindigan nang manungkulan si Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika. Gayunpaman, hindi lubos na naibalik ang dating sigla ng ugnayan hanggat hindi naupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Sa ilalim ng bagong administrasyon, muling isinulong ang mas malalim na pakikipagtulungan sa Estados Unidos. Nakipagpulong si Marcos kay US Secretary of State Antony Blinken, Vice President Kamala Harris at kay US President Joe Biden sa United Nations General Assembly noong taon ding iyon. Sa mga pagpupulong na ito, napagkasunduan ang mga bagong kasunduan ukol sa seguridad, enerhiya at pagkain. Noong 2023, pinalawak pa ang sakop ng EDCA at binigyan ng Estados Unidos ng mas maraming military sites sa bansa, ang pinakamalaking American presence sa Pilipinas sa nakalipas na 30 taon. Sa sumunod na taon, noong 2024, lumahok si Pangulong Marcos sa isang trilateral summit kasama sina Pangulong Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington. Sa pagpupulong na ito, tinalakay ang mga hakbang upang mapanatili ang kalayaan ng paglalayag sa South China Sea at pigilan ang agresibong paglawak ng Beijing. At hanggang sa kasalukuyang ikalawang termino ni Trump, nananatiling matatag ang ugnayang ito, pinatutunayan ng mga bagong bentahan ng armas at pagbisita ng mga matataas na opisyal ng Estados Unidos sa Maynila. Ang kasaysayan ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay salamin ng pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. At sa harap ng tumitinding banta mula sa China, ang relasyon na ito ay mas mahalaga na ngayon kaysa dati.
Ang South China Sea ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pinakamatinik na geopolitical flashpoints sa buong mundo. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay unti-unti nang nagiging sentro ng posibleng pandaigdigang sagupaan. Isang lugar kung saan nagsasalubong ang interes ng mga superpower. At ang Pilipinas, sa gitna ng lahat ng ito, ay nakapwesto sa pinakamapanganib na bahagi ng estratehikong chessboard, sa ilalim ng anino ng agresibong ambisyon ng Beijing. Unti-unting umiinit ang mga tensyon sa rehiyon. Malinaw ang layunin ng China, makuha ang mas malaking bahagi ng South China Sea, hindi lamang para sa kapangyarihang politikal, kundi para sa malawak nitong yaman. Ayon sa mga pagtataya, ang South China Sea ay naglalaman ng gamit ang tinatawag nitong 9-dash line bilang batayan. Gayunpaman, ang nasabing pag-angkin ay hindi kinikilala ng international law, lalo na ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Noong taong 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague pabor sa Pilipinas. Kinikilala ang karapatan ng bansa sa kanyang 200 nautical mile exclusive economic zone. Ngunit sa kabila ng legal na panalo, tuloy-tuloy ang ekspansyon ng China. Mula pa noong dekada 70, unti-unting kinamkam ng China ang iba't ibang isla at bahura sa South China Sea, kabilang na ang Spratly Islands, isang arkipelago na sagana sa likas yaman at may mataas na halaga para sa pangingisda. Sa mga susunod na taon, hindi lamang nila inukupa ang mga isla, pinalawak nila ito, nagtayo ng mga pantalan, mga airstrip at maging mga pasilidad militar. Ang mga artipisyal na isla, gaya ng mga makikita sa Fiery Cross Reef, Mischief Reef at Subi Reef, ay naging estratehikong outpost ng China. Ang mga hakbang na ito ay tahasang paglabag sa prinsipyo ng freedom of navigation sa dagat ayon sa UNCLOS. Lalo pang naging mapanganib ang sitwasyon nang isagawa ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang harassment sa mga karatig bansa, kabilang na ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia at Brunei. Ang ganitong uri ng militarisasyon ay hindi lamang banta sa soberanya ng mga bansa sa Southeast Asia, kundi pati na rin sa pandaigdigang kalakalan. Mahigit sa 3 trilyong dolyar na halaga ng kalakal ang dumadaan sa South China Sea kada taon. Kaya't anumang kaguluhan dito ay direktang makaaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit aktibing nakikilahok ang Estados Unidos sa pagpapanatili ng freedom of navigation sa rehiyon. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon, pinaigting ng Amerika ang kanilang military presence at Freedom of Navigation Operations, FONOPS, sa karagatan. Madalas na nagpapadala ang US Navy ng kanilang mga destroyer at aircraft carrier upang igiit ang internasyonal na karapatan sa malayang paglalayag. Sa gitna ng lumalakas na presensya ng China at Amerika, ang Pilipinas ay napipilitang gumanap ng mas malaking papel. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, partikular ang Luzon at mga isla sa hilaga na pinakamalapit sa Taiwan, ang bansa ay nagiging mahalagang pivot point sa Indo-Pacific strategy ng Estados Unidos. Sa senaryong magkaroon ng opensibang militar ang China laban sa Taiwan, maaaring gamitin ng Amerika ang mga pasilidad militar sa Pilipinas bilang launching pad para sa air at naval support. Ang posibilidad na ito ay hindi malabong mangyari, lalo na matapos ang pagbisita noon ni dating US Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan noong 2022 na naging mitsa ng matinding galit ng Beijing. Isa sa mga tinututokang estratehikong bahagi ng Pilipinas ay ang northern provinces ng Luzon, na ngayon ay pinaghahandaan na para sa posibleng deployment ng US forces. Maraming military facilities sa rehiyong ito ang isinasailalim sa modernisasyon upang tumanggap ng mga tropa at kagamitan mula Amerika. Bahagi ito ng pinalawak na Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nilagdaan noong 2023. Layunin ng kasunduang ito na bigyang kakayahan ang magkatuwang na puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos upang mabilis na makaresponde sa anumang banta sa rehiyon. Hindi rin maikakaila ang masidhing pagtutok ng China sa bawat galaw ng US-Philippines Alliance.
Ang mga joint exercises gaya ng balikatan ay hindi lamang simpleng pagsasanay. Sa mata ng Beijing, ito ay simbolo ng pagtutol at pagsalungat sa kanilang layunin sa rehiyon. Sa kabila nito, patuloy na nagpapadala ang Amerika ng kanilang pinakabagong teknolohiya at armas sa Pilipinas. Isang hakbang na nagpapatibay sa kanilang presensya at kakayahan sa Indo-Pacific. Kabilang dito ang pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng mahigit $5 bilyong at ang pagde-deploy ng anti-ship at anti-aircraft systems sa piling lugar sa bansa. Ngunit hindi lamang ito usapin ng hard power. Sa likod ng mga digmaan ng teritoryo, nakataya rin ang papel ng Pilipinas sa mas malawak na kompetisyon para sa impluensya sa rehiyon. Ang bansa ay kailangang magtimpi habang sabay na nagpapalakas ng depensa at nagpapanatili ng diplomatikong ugnayan. Bagamat hindi itinatanggi ng pamahalaan ang pangangailangan ng suporta mula sa Amerika, itinataguyod rin nito ang mapayapang resolusyon ng sigalot sa pamamagitan ng multilateral engagement. Habang papalapit ang posibilidad ng isang malawakang sigalot sa rehiyon, malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lamang tahimik na tagamasid. Ito ay aktibong kasangkot na sa rekonfigurasyon ng balanse ng kapangyarihan sa Timog Silangang Asya. Sa harap ng matinding hamon ng panahon, ang bansa ay kailangang magpatuloy sa matalinong pagdedesisyon na may malinaw na pananaw kung paano ito makapagtatanggol ng soberanya nang hindi na uuwi sa ganap na digmaan. Sa kasalukuyang estado ng politika at seguridad, malinaw na ang South China Sea ay hindi lamang pinag-aagawang karagatan, ito rin ay salamin ng pandaigdigang tunggalian sa pagitan ng kapangyarihan, yaman at kontrol.